is very good. Thank you for the good music. But there's no substitute for the preaching of the Word of God. Amen. Alright, I hope you're ready. Bagamat alam ko yung lugar nyo ay mainit. Mainit po ba? Hayaan nyo po sa mga susunod na panahon, mag-i-aircon na po tayo. Palagay ko pag napuno na yun, pwede na tayong mag-aircon yun, yung building commitment na yun. Pwede na po tayo mag-aircon. Pinapangako sa inyo. Mapuno lang yan ng pangalan. Yung pangalan na magbibigay, halos puno na siya ng pangalan pero wala pang, yung ibig sabihin ng kulay na yon, yun yung nagbayad na. So nakita niyo kung gaano karami yung pangalan, pero konti pa lang yung nakulayan. Kaya patuloy talaga tayong manalangin at tayo mag-involve sa gawain. Amen. Alright, Hosea chapter 5. Yan na po tayo lalaon. Habang binabasa ko, sundan nyo na lamang po. Binasa na rin natin to kanina. Umpisahan na natin sa chapter 4 ng Hosea, from verse 4 hanggang verse 10. Okay? Let's read responsibly. Okay, responsibly. Let's read responsibly. Chapter 4 hanggang verse 4 hanggang verse 10. Yet let no man strive nor reprove another, for thy people are as they that strive with the priest. Therefore shall thou fall in the day, and thy popular also shall fall in the night, and I will destroy thy body. My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of God, of thy God, I will also forget thy children. And they will quit, so they say against me, therefore will I cast their glory into shame. They eat up the sin of my people, and they set their heart on their iniquity. There shall be like people, like priests, and I will punish them for their ways and reward them their doings. Sabi pa tayo sa verse 10, for they shall eat and not have enough. They shall commit murder and shall not increase, because they have left off to take heed to the Lord. Dali pong bigay at manalangin. Nagilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami, nagpapasalamat o Diyos sa umagang ito na muli niyo po kaming pinapangunahan, ginagabayan po ng Diyos. At ang dalangin po namin, patuloy nawa namin kayo maitaas, maluwalhati, at masamba po namin sa Espiritu at katotohanan. Pangunahan po kaming patuloy sa oras na ito, kayo po, Panginoon, ang magsalita po sa kalagitnaan po namin, at abutin mo po ang pangangailangan ng bawat isa po sa amin. Palain mo po ang aming pastor, Pastor Hill, ganun din po Pastor Ed, ganun din po ang kanilang buong sambahayan, ganun din ang church sa Saul. Patuloy pong pagpalain at gamitin mo pong patuloy ang bawat isa maging bahagi sa lumalagong gawain sa iba't ibang dako na nagsimula dito sa aming mother churches na ito. Okay, maraming salamat po Panginoon Diyos sa kabutihan at katapatan mo po sa amin. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo at muli patawad sa buhat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Alright, tulad ng pangako ko sa inyo, maiksi na lamang po ang ating mensahe para hindi kayo abutin ng tanghaling tapat. Kasi alam ko habang tumatagal kayo dyan sa upuan nyo at mainit, unti-unti yung nakikita yung sungay sa akin. Pastor, ang tagal niyo naman magsalita. Ha? Mainit po talaga. Alam niyo po kung gaano kainit niyan sa lugar niyo, mas mainit po dito. Yung binubugang hangin sa akin, ito mainit po talaga. Kasi yung init nyo sa kainit ng yero papunta po sa akin. Kaya pagpasensyahan po natin ito. Sabi ko nga sa susunod na panahon, magiging aircon din yan. Amen. Sinong naniniwala magkaka-aircon tayo sa susunod na panahon? Yung mga iba, yung hindi makapagtaas, hindi sila naniniwala. Pasensya na po kayo. Pag nagka-aircon po kami, hindi po kayo welcome.
So, laki-lakihan na natin yung ating pananampalataya. Mananampalataya ka rin lang, tapos pagdududahan mo pa. No? Uh, doubts is not for the faith. No? Sampalataya na natin dahil pangako ng Diyos yan. Amen. Alright, naisabi ko naman sa inyo yung purpose ng Book of Hosea is to illustrate God's love for His sinful people. To demonstrate, to illustrate God's redeeming love for His sinful people. Wayward people. Kaya nga sabi ko, ang mensaheng ito is waywardness. Ano ibig sabihin ng wayward? It is ungovernable. Binigyan ko kayo ng tatlong meaning kanina. Yung una, it is following one's own capricious. Yung parang capriccio. No? Ibig sabihin ng capricious na is uncertain. Wanton. Ang ibig sabihin ng wanton is undisciplined or depraved. Ang ibig sabihin ay perverted, sabi yan, perverted inclination. No, yan yung unang meaning. No? Ungovernable. And then the second is following no clear principle or law. Sumusunod siya sa hindi maliwanag na prinsipyo. Ibig sabihin nun, walang kaprinsip-prinsipyo. Amen. So, kaya mahalaga yung prinsipyo. Taniman natin ng prinsipyo yung mind natin. Para hindi tayo i-drive ng ating emosyon. Minsan, punong-puno tayo ng emosyon, pero yung prinsipyo, kulang tayo. No? Kaya, minsan, ang labas natin ay rebellious pa rin. No? Disobedient pa rin. No? And then the third meaning is opposite to what is desired or expected. No, kabaligtaran nung desire or expected mong mangyari. Itong taong ito nilikha ko, sabi ng Diyos, for my own glory and purpose. I'm expecting something good from this man. Yun naman nilikha tayo ng Diyos para sa kapurihan ng Diyos. Pero kadalasan sa buhay natin, ang pinupuri natin ay ang dyablo. Parang hindi kayo nakapagsalita doon. Naniniwala po ba kayo sa Bible? O kaya hindi kayo nakapag-react dahil ito sa tuwi-tuwi na ang napupurihan nyo, napapapurihan nyo ay ang Diyos. Amen? Mama, believe ako sa inyo ha. Sa tuwi-tuwi na ang lagi nyo yung napupuri ay ang Diyos. Amen? Ba, believe ako sa inyo ha. Ayaw nyo ng negative, positive talaga kayo ha. And that's good. Maganda naman kung ganyan yung ating desire, pero baka hanggang desire lang. Panginoon, buot nang nakarating ako sa church na ito, talagang gustong-gusto ko pumunta sa church na ito, gusto ko makapakinig ng salita ng Diyos, at lagi ako, dati sa aking pinanggalingang church, lagi lang ako natutulog kasi yung nagsasalita, parang pare. Pero nung napunta ako rito, natutuwa po ako. Nakakita ng mga masayang mga Kristiyano. Nagsisigawan, nag-wave ng kanilang Bible at sumisigaw ng Amen! Nagigising po ako kahit na gusto kong matulog. So, waywardness. Waywardness. Kabaligtaran sa ina-expect ng Diyos sa atin. Amen. Na minsan, at gaano kadalas ng minsan, yung hindi ini-expect sa atin ng Diyos, yun yung naibibigay natin sa Diyos. Katulad ngayon, ini-expect ng Diyos na magbibigay ka ng tithes mo, pero hindi ka naman nagbigay. Di ba? Sabi ko na nga, konti lang mag-i-amen eh. Pagka tithes in-open pinag-usapan, hindi talaga makakasigaw ng amen yung mga Kristiyano. Kasi bihira sa mga Kristiyano, bagamat sigurado niyang pupunta sa langit, pero hindi niya sigurado kung makakapagtapat siya ng pagbibigay ng tithes and offering. Sabi ko na nga ba eh. Hindi ko alam kung kayo ayaw nyo nun o gusto nyo nun. Gusto nyo kina-challenge kayo o ayaw nyo nun kasi talagang wala kayong planong magbigay ng tithes nyo.
Amen. Kaya nga sabi ko, bago kayo magbigay doon ng offering, sacrificial offering, mas magandang unahin natin yun, ibalik yun sa Panginoon. Kasi para po sa mga bago, wag po kayo ma-offend. No? Ang church po na ito ay naniniwala sa tithes and offering. Ang ibig sabihin ng tithes is the first 10% of all our income. Yung 10% ay para sa Diyos. Sa Diyos po yun, hindi yun sa atin. Kaya nga sabi niya, di ba sa kanyang disciples, ibigay mo yung kay Caesar, at ang Diyos ay sa Diyos. So iba yung sa Diyos, iba yung sa tax sa gobyerno. At yung sa Panginoon ay 10%. Bagay na napakahirap sundin ng tao. Lalo na pag malaki na. Nung una, pagka isa-100, madali magbigay ng 10 piso, 1,000, madali magbigay ng 100, pero pag 100,000 na, 10,000 din to. Di ba, no? Pag 1 million na, 100,000 to. Eh, medyo malaking lote na to sa DRT. Di ba, no? So, ganun tayo sa Diyos. Yung ini-expect sa atin ng Diyos, kabaligtaran yung natatanggap sa atin ng Diyos. Amen. Sinusunod natin yung sarili nating uncertainty, yung sarili nating undisciplined life and perverted life. Amen. Samantalang kung susundin lang natin yung programa ng Diyos sa atin, maayos tayo. Alam niyo po, ako'y matagal-tagal na rin Kristiyano, 1991 nung ako po'y na-save. No? Kasi ang package sa kaligtasan, pag natanggap mo yung kaligtasan, kung yung kaligtasan mo nga ay tinanggap mo ng libre, hindi mo, wala namang bayad yun eh. Yung ating tithes and offering, hindi yung bayad sa ating kaligtasan at hindi mo kayang bayaran yung kaligtasan. Kung sinampalatayanan mo yan, ikaw ay 100% tiyak mo pupunta ka sa langit ngayon, hindi mo kayang bayaran yan ng iyong tithes and offering. Yung tithes ay sa Diyos talaga, ayaw mo sa'yo, hindi. Amen. Sa Diyos talaga yun, hindi yun sa atin. At kung gusto nating makatanggap tayo ng pabor sa Diyos, susundin natin yung command ng Diyos. Huwag kayong mga bago, huwag po kayong ma-offend pag pinag-usapan yung tithes and offering. Ito po'y programa ng Diyos sa atin. At dito masusukat, sa ating offering, dito masusukat yung totoong pagmamahal natin sa Diyos. Kasi pwede ka naman magbigay ng walang pagmamahal eh. Kaya nga nung mga ibang men, di ba, ang galing-galing nyo magregalo sa mga nililigawan nyo nun, kahit hindi nyo naman talaga mahal eh. Nagpapakwit lang naman talaga kayo. Testingan mo lang, mapapasagot ko ito. Di ba? Ganun lang eh. Pero wala, damdami, as far yung sinasabi mo mahal-mahal, hindi naman eh. So kaya mong magbigay kahit wala ka pagmamahal. Amen, man. Pero imposible sa isang tao na hindi magbigay kung siya ay totoong nagmamahal. And even his life, kahit ang buhay niya, kaya niyang ibigay. Kung yung Diyos nga, iniwan niya yung trono niya sa langit at ibinigay niya yung buhay niya para sa atin, tapos tayo, manghihinayang tayo sa bawat sentimong ibibigay natin sa Panginoon. What a waywardness. Amen. That's why, number 1, the first point is, waywardness is the manifestation of lack of knowledge. Yun naman sabi sa verse 6, di ba? My people are destroyed for lack of knowledge. Pag kulang ka sa kaalaman, ibig sabihin kaya ka wayward dahil kulang ka sa kaalaman. Lack of knowledge is the root cause of waywardness. Yung kawalan ng kaalaman ang dahilan ng pagiging wayward natin, pagiging perverted natin, pagiging kawalan natin ng prinsipyo. Amen. Kaya nga kailangan natin ng knowledge. Kailangan natin ng wisdom. We need understanding. We need the mind of God. Kapatid, unawain po natin yung salita. Unawain po natin ang salita ng Diyos sa buhay natin.
Hindi ko po kayo challenge. Ako po dumating sa church 2006 dun sa Taguig. From backsliding period. Hindi po madali mag-backslide. Yung panahon na ikaw nagbabackslide, nung panahon na ikaw nakakilala na sold out ka sa pagbibigay, na sold out ka sa simba, hindi issue yung time ng pagsisimba, hindi issue yung time ng pagbibigay, hindi issue yung time ng Bible study, hindi issue yung time ng soul winning. Walang issue sa lahat. Pero nung time na ikaw ay nag-backslide, lahat naging issue. At ang masakit doon, nung nag-backslide ka, kasama yung offering mo, yung tithes mo na pera ng Diyos. Ibig sabihin, ginagastos mo yung pera ng Diyos. What a wayward. Kaya nga mabigat, habang ako'y nagbabackslide, of course, hindi ako makakapagbigay ng aking tithes and offering. No, akala natin, okay lang tayo pag wala tayong church. At iniipon natin yung pera ng Diyos sa atin. Pero habang hindi tayo nagtatapat sa Diyos, hanggat hindi tayo nakakabalik sa sentro ng kalooban ng Diyos, yung ating kabuhayan ay patuloy na magiging masalimuot. And we experience that. Tanungin niyo si Brother Ariel. Oh, huwag niyong gisingin. Amen. Kung gaano ako katagal nag-backslide, mas matagal sa akin yan. Imagine niyo, yung perang dapat sa Diyos na papakinabangan ng Diyos, hindi mo ibinibigay, hindi mo ibinabalik sa Diyos, saan ka pupunta? Di lalong sa kagipitan. Kaya nga, bumalik ako sa Panginoon, empty-handed, Panginoon, suko na ako, wala na. Nakakita ka ng isang taong nasa serbisyo, may monthly na sweldo, pero minsan nawawala ng pagkain sa lamesa. Nakakahiya yun. Pero nangyari sa akin yan. Kaya until na dumating ako sa puntong kinakailangan kong bumalik sa kalooban ng Panginoon. No? Nung hindi pa ako nakakabalik, parang okay lang, parang sapat-sapat lang, sige. Parang marami naman, pera ng Diyos nasa akin, pero kulang na kulang. At lalo naman ako nagkakautang-utang. Kaya nung nakabalik ako sa sentro ng kalooban ng Diyos, ang hirap na ngayon magtapat. Lalong mahirap, di ba? Bakit sa palagay mo, mababayaran mo yung utang mong tithes for several years? Of course not. Kaya you will suffer the consequences nung time na hindi ka sumunod sa Panginoon. Kaya nga mahirap yun. Napakahirap nun na gusto mong maging maayos, pero imbis na nandun ka na sa kalooban ng Diyos, gusto mo nang bumalik, nandun ka na, pero hindi ka pa nakikita mo, lalo kang nagkukulang. Habang gusto mong magtapat sa Panginoon, lagi kang kinakapos. Bakit? Doon dahil sa mahabang panahon na hindi ka sumunod sa Panginoon. Yun yung consequences ng ating pagsuway sa Panginoon. Ay, salamat na lang sa Panginoon. God is merciful. God is full of gracious. Full of grace. God is gracious. Amen. Kaya nung nakabalik ako, niligay ko sa mind ko, kailangan ko maging tapat sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng pagkakataon. Muli. At ako'y magiging tapat sa larangan ng pagbibigay. At yung challenge ng ating pastor, kung magkano yung tithes mo, sa akin, sabi niya, personally, yung tithes ko, pag ang tithes ko ay 1,000, mas malaki sa 1,000 yung aking offering. In fact, napatunayan ko yun eh. Si Pastor, pag nanggaling sa Amerika, lahat ng love niya, binibigay niya lahat sa gawain ng Panginoon. Kaya nga meron tayong malaking gawain doon. Kaya nga kung naibigay mo yung buhay mo sa Panginoon, yung wallet mo, alang ang iiwan mo pa. Panginoon, hear me, send me. Tapos gusto mo, iiwan mo yung wallet mo sa bahay. Kaya nga yung iba sa inyo, hindi nagdala ng wallet eh. Dahil alam nyo may offering sa church. Amen. So kung maibibigay lang natin yung buhay natin sa Panginoon, imposible hindi natin kayang ibigay yung para sa Panginoon. Amen. Alam mo kung bakit natin hindi maibigay? Because of the lack of knowledge. Let's learn the Word of God. Let's study the Word of God. Amen. Pag-aralan po natin, ito po yung susi. Ito po yung susi, yung the key to success. Di ba, the key to success, sabi nung ating programa, every 6 o'clock in the morning. Parang nakalimutan ko mag-announce kanina. Nakalimutan ko nga, no?
So, yung key to success ay ang team nun, o yung text nun is Joshua 1:8. Tignan mo, basahin natin. Para lang sa hindi nakakapagbasa ng Bible, para makapagbasa naman kayo ng Biblia. In Joshua chapter 1, in verse 8, ito yung text ng ating programa. Ang pinag-uusapan sa ating key to success is the ABCs of our Christian growth. Patungkol ito sa ating paglugo, sa ating pananampalataya na nagsimula sa kaligtasan. Alright? Sabi niyo sa verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy ways prosperous, and then thou shalt have good success. Nasaan yung success? Nasaan yung success? In this book of the law. Tapos hindi ka pa ba maniniwala dyan? Naniwala ka sa kaligtasan mo, pag ikaw namatay, putiyak mo pupunta ka sa langit. Pero pagdating sa pagbibigay ng pagbabalik ng para sa Panginoon, parang ayaw mong paniwalaan. Kaya nahihirapan tayong magtapat. Kapatid, kung hindi nyo pa alam yung tithes, sabi ko, 10%, first tenth, hindi last tenth. Ang ginagawa natin minsan, pag nakatanggap tayo ng 1,000, gagastusin natin yung 900, ititira natin yung 100 para sa tenth. Last tenth po yun. Yung first tenth, tatanggalin mo muna yung 100 at ilalagay mo sa offering. Kung wala mang simba, itabi mo para sa simba. Ha? Itabi mo na, i-separate mo na yan. Ito'y para sa Panginoon. Ito'y commitment ko sa Panginoon na ako'y magtatapat sa aking tithes. Pagbabalik ng tithes ko sa Panginoon. At commitment ko na magbibigay ako ng offering mas malaki sa aking tithes. Bagay na napakahirap. Kung ikaw ay gipit, galing sa pagbabackslide, paano mo gagawin yan? May bills na darating. Kinakailangan mag-prepare ka ng pagkain sa mesa. Mabuti nga, salamat sa mga anak ko, hindi na sila wala nang nag-battle feeding . Naagang na-expose yan sa breastfeeding lahat yan at naagang na-expose sa anumang pagkain. Sabi ko, anong pagkain sa lamesa? Pasalamatan nyo yan. At kung walang pagkain, may time naman, gutom na po kami, Dad. Tinawag ka pang daddy. Kala mo, pag sinawag na daddy, may pera, no? Daddy. Tapos walang pagkain. Yun yung daddy na walang pera. Pero ang sabi ko doon, just pray. Just pray. Just pray! Kaya naalala niyo yung panahon ng Undoy na nasa kagipitan talaga ko yun. Undoy ba yun? Yung nabaha tayo din sa Taguig? Sa Bonifacio? Tama ba? Undoy ba o ano? Yolanda? Undoy. Yun yung panahon na nasa kagipitan pa kami. No? Walang pagkain. No? Pero dahil sa Undoy, nagkaroon kami ng maraming pagkain. Kung maraming lumubog na bahay dun sa paligid, maraming nalunod na kabuhayan, kami lahat, sa kanila lahat ng tubig, sa amin lahat ng isda. Sa likod namin, merong malaking doon, ang tawag doon, fish pan. Yung mga isda na galing kung saan doon pumunta. Kaya para lang kami para lang silang yung aking manugang na naglalagay lang sa balde na parang ilang araw namin ulam yun. Yun yung panahon na walang-wala kami. Ang Diyos alam niya kung paano niya ipoprovide yung ating kailangan sa panahon na kagipitan. Basta matuto lang tayong sumunod sa Panginoon. Sabi nga, doon ko naranasan nung ako'y bumalik at nag-commit sa Panginoon na magtatapat, unti-unting nire-restore sa akin yung mga nawala. Doon ako nakatanggap ng isa, doon, binibigay lang yung sasakyan . Binigyan ako ng kotse para magamit ng aking pamilya. Kasi dati-rati naglalakad lang kami. More or less 3 kilometers din yun. Nilalakad namin papunta sa church. Si Bamtang, pag naglalakad yan doon,
ay sasama ang loob niya pag dinaanan lang ng kabatirang nakakasasakyan. Grabe naman yun, hindi man lang tayo hinintuan. I-hate na hate niyang maglakad ng malayo eh. Na? Sandamukal na yung kunot ng noo niyan. Pero salamat sa Panginoon, binigyan kami ng motor ng una ng Panginoon. At para akong habal-habal, alam niyo ilan yung anak ko? 5 yan eh. Habal-habal. At nakita yun, may nakakita, binigyan kami ng sasakyan, 4 wheels. At least naka 4 wheels na kami pupunta sa as area leader ko, ginagawa kong sasakyan papunta sa area. No, bagamat ilang beses ako nang pinagtulak doon sa expressway. Luma eh. Pero at least nasasakyan. At bago mawala yun, meron na naman si Bumblebee. So, yung kailangan, kasi yung sa panahon natin ngayon, yung sasakyan ay talagang necessity na. Hindi yan kapritsyo ng araw, kapritsyo yan eh. Pero ngayon, necessity. Opo. Kaya kung ako hindi ako magtataka na balang araw lahat kayo makasasakyan. Hindi ko lang alam kung paano nyo ipapark dito. Pero sabi ko, pag napuno natin ng tao ito, ibig sabihin, may ibibigay na mas malaking lugar para sa atin ng Panginoon. Kaya punuin muna natin ng tao, di ba lang nagsisiksikan yung tao? Kesa linggong-linggo, mas nagsisiksikan yung sabungan. At yung ibang backslider nandun pa. Yung ibang backslider na ngayon punong-puno yung mall, yung iba nandun din. Di ba? Waywardness is the manifestation of lack of knowledge. Kawalan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya nga, ito na kapatid, nandito na. Sabi ng Bible, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Huwag mahihiwalay sa iyo ito, kundi pagbulayan mo siya araw at gabi. Ganito po kahalaga ito. But itong libro na ito ay most neglected book in the world. Bagamat ito'y most popular book, pero most neglected din ng mga tao. Hindi nila nauunawaan yung kahalagahan ng librong ito. This is the Bible, and the Bible is the Word of God. And we all need the Word of God. Kaya ngayon ang tagubilin ng Diyos kay Joshua, huwag mahiwalay sa iyo yan. Pagbulayan mo araw at gabi, kaya nga meron tayong daily devotion. Meron tayong family time with God. Meron tayong prayer time every 4 o'clock. Meron tayong the key to success. Meron tayong new every morning kay Sir Mike. Meron tayong Baptist lunch every 12 o'clock ng tanghaling tapat. Merong team preparation, focus every Thursday night, every Friday night sa team preparation. Lahat ng bagay na yan ang pinag-uusapan ay patungkol sa salita ng Diyos. Kaya pag ikaw ay hindi pa lumago sa panahon ng pandemic na ito, samantalang marami nang ino-offer sa atin kung paano tayo lalago, kapatid, ikaw ang may problema. Kung hanggang ngayon hindi ka pa rin nag-grow sa larangan ng pagbibigay. Bakit? Bakit hindi tayo lumalago sa larangan ng pagbibigay? Amen, sir. Bakit nangihinayang pa rin tayo sa bagay? Yung kaligtasan nga, tinanggap natin ang buong buhay. Naniniwala tayo. Tapos pagdating sa tithes, hindi natin paniniwalaan. Di bumalik ka na lang sa Katoliko. Doon, walang pilitan doon. At maglagay ka lang ng konti sa pare. Pagdadasal ka, mapupunta ka na sa langit. Pero doon ka muna sa purgatorio. Pero hindi na ganun. Kung tinanggap mo na ang Panginoon ngayon, kahit saan ka magpunta, tagalangit ka na. Kaya wag naman tayong mamuhay na parang taga-impyerno pa rin. Hanggang ngayon, hirap na hirap mong iwanan yung bisyo mo na yan. Hanggang ngayon, hindi mo ma-break yung boyfriend mo na yan, yung girlfriend mo na yan. Samantalang Bible school student ka. Ha? Anong plano mo sa buhay mo? Anong paningin mo sa book na ito? Hindi totoo? Some part lang yung paniniwalaan mo? Kapatid, dyan na tayo galing na pananampalataya, yung
kunti-kunti lang yung pinaniniwalaan natin. Amen. So, huwag na tayong maging isa doon. No? Ulitin ko, waywardness is the manifestation of being lack of knowledge. Andito na. Aalamin na lang natin. Pagbubulayan na lang natin araw at gabi. Amen. Kaya huwag nating katamaran yung magbasa ng Biblia. Kailangan natin ng Biblia. Fathers, parents, ang ating theme for this year is My Family, My Disciple. Yung una nating disciple ay yung ating pamilya. At ang dapat nating ituro sa kanila ay walang iba kundi salita ng Diyos. Paano natin sila tuturuan kung tayo mismong magulang walang alam sa salita ng Diyos? Amen. Yan po yung mahalaga. Ito po yung pinakamahalaga. This is the key to success. Amen. Kaya sabi ni Brother Richie, this is the key to success. The only key for your growth from the Word of God. This is Richie Lagod, your host. Kung nanonood kayo, alam niyo yun. Pero kung hindi niyo alam yun. Now, it's high time to get involved sa gawain ng Panginoon. Kayong mga bisita, kayong mga first time, wag niyo pong isipin na tayo ko nang-aatake ng reliyon ng ibang pananampalataya. Hindi po. Nagsasabi lang po tayo ng katotohanan. Nung araw, hindi naman talaga pinapabasa sa atin tong Bible na to eh. Nung araw, ako po ay may nanay na mandadasal sa patay. Lahat ng libreta binabasa niya. Lahat ng dasal ginagawa niya. Pero yung Biblia na nasa sentro ng kanyang altar, hindi niya pinapakailaman. Inaalikabok na nga eh. Kaya nga tanong ko, mamay kasi sa Bicol, pag nanay bakit hindi mo binabasa yan? Ay, hindi natin pwedeng basahin yan na kasi sagrado yan, hindi natin maiintindihan. Ganyan tayo pinamulat ng mga matatalinong praile nung araw. Huwag mong basahin yan, hindi mo maintindihan yan. Totoo naman, hindi naman talaga natin maintindihan nung araw ito. Bakit? Kasi hindi pa tayo ligtas. Pero kung ligtas ka na ngayong umagang ito, pag binasa mo yung Biblia yan, maliwanag mong maintindihan. Sigurado po ako doon. Certain po ako dyan. Kung ikaw ay nakakatiyak na ng langit, pag ikaw ay namatay ngayon, ibig sabihin, basahin mo ang Bible na to at maiintindihan mo ngayon. Opo. Pero kung hindi pa rin, get saved. Maligtas kasi muna. Amen. Sabi ko nga, yung kaligtasan pa lang, hindi natin kayang bayaran eh. Tapos mahihirapan tayo magbalik ng tithes. Yung tithes, sabi ng Bible, sabi ni Malakay, ay sa Diyos, hindi naman sa atin yon. At pag hindi natin ibinigay sa Diyos, ninanakawan natin ng Diyos. Ba't mo hinanakawan ng Diyos matagal-tagal na panahon? Ikaw din yung mahihirapan. Tamo, alam ng Diyos kung paano kuhanin yung sa Kanya. Nag-ipon ka na ng maraming pera sa bangko, kakalabitin ka lang yan ng konti. Punta ka muna sa hospital Bayad ka muna ng oxygen. Yung 100,000 na inipon mo para, dahil pera ng Diyos yun, ibabayad mo lang doon. Mahalang hangin sa hospital. Kaya habang nakakasanghut ka pa ng murang oxygen, walang bayad na oxygen, ay maging tapat naman tayo para sa Panginoon. Huwag nating pagdamutan ang Panginoon. Ako po na-appreciate ko yung mga kapatiran na talaga namang marunong silang magbigay, giver. They have the heart for the ministry. Pero ang sinasabi ko ngayon, maging tapat pa tayo sa pagbibigay. Huwag tayo magsa-sacrificial offering hanggat hindi natin binabalik yung tithes para sa Panginoon. Kasi hindi yun magiging offering kung wala ka pang tithes. Curse yun. Pag ginamit mo yung tithes ng Panginoon, curse. Ano gusto mo? Curse or blessing? Dalawa lang naman yun Gusto natin ng blessing. Pero ba't nahihirapan tayo magtapat? Amen. Nahihirapan tayo magtapat, magbigay, magbalik ng para sa Panginoon. Parang hindi siya totoo pagdating sa bagay na yan. Pero sa kaligtasan, sigurado ka. 100% pupunta ako sa langit kasi tinanggap ko na ang Panginoon. Kasama nung doktrina yan na yun Yung pagbibigay ng ating tithes and offering
ay kasama po yan, pastor. Ibig sabihin, yun sa kawalan ng knowledge. Sabi ni Isaiah, my people perish because of lack of knowledge. Huwag na tayong mapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. Sa kakulangan ng kaalaman. Alamin na natin ngayon habang tayo may time pa. Amen. And that's the first thing. The second thing, waywardness will only lead you to destruction. Ayan na. Di ba? Maliwanag naman yun eh. Sabi niya sa verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Bakit na pupunta sa destruction? Because of lack of knowledge. So waywardness will lead you to destruction. Eh siyempre, pag wala kang kaalaman, wayward ka. At pag wayward ka, papunta ka sa destruction. Amen! So wag natin hayaan na mapunta tayo sa destruction dahil ayaw natin alamin yung pinapaalam naman sana sa atin ng Panginoon. Destruction is the last state of waywardness. Gusto mo pa bang mapunta sa destruction? Gusto mo pa bang maranasan yung naranasan ko bago ka maniwala? Na ako'y hirap na hirap sa buhay ko nung ako'y nasa pagbabackslide. Tapos magbabackslide ka pa rin? Magtataka ka sa mga nag-quit. Nag-quit sila, sabi nila, ihinto lang sa pag-aaral. Pero pati sa church humihinto. Pati sa ministry humihinto. Di ba? Ibig sabihin, nandito ka palang, backslider ka na sa puso mo. At yung quitter, hindi ka lang isang beses nag-quit. At ang quitter, hindi pwedeng, quitter never wins. And winner never quits. Saan ka dun? Quitter o winner? Amen. Kapatid, ang gustong buhay sa atin ng Panginoon ay maayos, matuwid. At ayaw tayong mapunta ng Diyos sa destruction. Ayaw niya ng wayward. Amen. Ayaw niya ng wickedness. Pero tignan nyo, ang ginagawa natin, pinipilit natin gawin yung alam mong ayaw naman ipagawa sa iyo ng Panginoon. Isinasakripisyo natin yung relasyon natin sa Diyos sa relasyon natin sa tao. Isinasakripisyo natin yung pagmamahal natin sa Diyos dun sa pangarap natin sa buhay natin o dun sa goal natin sa ating buhay. At hindi natin isinasama ang Diyos. At pag na-compromise na tayo, ayun na, nahihirapan na tayong bumalik. Ayun na, leading to destruction na tayo. Kapatid, habang nakakapakinig pa tayo ng warning, alam mo, bago magkandamatay yung mga Israelita sa wilderness, nakarinig sila kay Moses for 40 years ng constant warning. Repent! Change your mind towards God! Nobody listen. Parang sa kapanahunan ni Jeremiah. For 40 years, he kept on preaching the word of God. But nobody listened. Kapatid, kaya nga, tayong mga nasa church, tayo nakakaunawa ng salita ng Diyos. Tayo yung pag-asa ng mga walang salita ng Diyos. Ang nakakalungkot isipin, tayong may mga Biblia, tayo yung laging nasa church, linggo-linggo, Sunday after Sunday, Thursday after Sunday, pero hindi tayo makita ng magandang testimony sa bahay natin. Naniniwala tayo sa standard ng church, pero pagdating sa bahay natin, iba ang ating standard. Just tulad na lang pagdidisiplina sa inyong mga anak. Naniniwala naman kayo sa disiplina ng Bible, pero ayaw niyong i-impose sa inyong mga anak. Ha? Natatakot kang paluin yung anak mo. Pastor, baka kasi magrebelde. Kapatid, rebelde na dati yan. Hindi mo pa pinapalo yan, yung pagsuway pa lang sa yan, rebelde na yan. Pag pinalo mo yan at lumayas, dati nang rebelde yan.
Kaya mas maganda, kaawaan natin sila na mapupunta sila sa distraction pag hindi sila sumunod sa instruction natin. Magulang, tayo ang responsible sa kanila. Tayo ang accountable sa kanila. Kaya by all means, dapat silang sumunod sa atin. Mga anak, ang tanging responsibility nyo lang ay sumunod sa inyong mga magulang. Hanggat kayo ay nasa poder ng magulang nyo, sumunod kayo sa magulang nyo. At sisiguraduhin ko mapapaayos yung buhay nyo. Amen. Salamat naman, naniniwala kahit papano. At least, nag-amen. Kapatid, sabi nga ni Pacquiao, laban natin to. Tayo yung totoong nakikipaglaban at yung battle natin, hindi flesh and blood, hindi boxing katulad ni Pacquiao. Yung battle natin is spiritual battle. Kailan na-addict yung anak mo sa cellphone? At pagkukuhanin mo yung cellphone, nakasasandamakol yung muka. Nung pinagbigyan mo siya ng cellphone, nung pinabayaan mo siyang mag-cellphone na mag-cellphone, kaya nung binabawi mo na para makuha mo yung attention mo, hindi mo na makuha yung attention. Bakit? Na-addict na siya sa cellphone na binigay mo, magulang. Ang tanong ko, sinong may kasalanan? Yung anak mo ba o ikaw, magulang? Ikaw. Bago maging addict yung anak mo, ikaw ang may kasalanan, magulang. Bago pa yan ma-addict kay Naruto, kay Sangoku. Ikaw ang nagkamali, magulang. Pinabayaan mo siyang manood ng manood kay Sangoku. Hindi mo na ipakilala ang Panginoong Jesucristo. Si Sangoku, kilalang kilala niya, isusumbong kita kay Sangoku. Pero hindi niya kilala si Kristo. Di ba? Because of lack of knowledge. And mind you, waywardness will lead you to destruction. Wala kang alam, di wayward ka, at pag wayward ka, papunta ka sa destruction. Which is which? Saan mo gusto pumunta? Sa langit. Bakit yung buhay mo parang papunta sa impyerno pa rin? Ha, ikaw anak, bakit ka adik sa ML? Ha? Tapos hindi ka na mautusan ng magulang mo. Pag inutusan ka sa tindahan, sandamukal yung mukha mo. Sang bakol. Kayo naman mga magulang, hindi nyo kayang disiplinahin. Pag hindi ginawa ng inutusan yung anak, kayo na lang ang gumagawa. Ang bait na magulang. Ang tawag sa inyo, konsentidor na magulang. Inutusan mo maglaba, hindi naglaba, ikaw ang naglaba. Ang bait ng magulang. Kaya hanggang ngayon, hindi marunong maglaba ng underwear. Tignan mo yung CR nila, pag binuksan mo yung CR, nandun yung mga palipit. Amen. Yung pag hinubo pag ganun, no? Ng palaba. Tapos tatapon na ganun. Meron ganyan sa CR nyo? Mga anak nyo yan. Yung iba, apo nyo. Hindi marunong maglaba. Kapatid, alam mo, ang kagandahan sa mga bata na maagang na napapabayaan ng kanilang mga magulang, nagiging responsable sila. Kaya lang, yung mga magulang tumatandang responsable. Kasi hindi nila na-aruga yung kanilang mga anak ng bata pa eh. Kaya nga habang bata pa yung anak natin, alagaan na natin sila at ituro na natin sa kanila yung dapat nilang matutunan para pag lumaki sila, hindi nila ito ihiwalayan. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Ganun kahalaga yung pinag-uusapan natin Sunday after Sunday, Thursday after Thursday, every morning. Every key to success, every devotion, ang pinag-uusapan natin ay instruction mula sa Diyos. Ang tanong, sumunod na ba tayo sa instruction ng Diyos? Amen. Waywardness will lead you to destruction.
And destruction is the last state of waywardness. Number 3 and last. Konti na lang po. Only by mercy of God that the waywardness of His people will be considered. Only by the mercy of God that the waywardness of His people is considered, will be considered. No? Dahil lang yun sa habag ng Diyos. Sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga Israelites, nagtitira ng konting habag ang Diyos. Kasi may covenant siya mula pa noon kay Abraham. At ang Diyos, pag nagkipag-covenant, pag nangako ang Diyos, hindi susundin. Ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. We have an immutable God, unchangeable God. Kung ano ang kanyang pinangako ay ginagawa niya. Ikaw, ano ang pangako mo na sa Diyos? Ginagawa mo pa rin ba? Yung commitment mo, huwag na yung building commitment na yan, hayaan mo na. Pikit mo lang yung mata mo dyan, hindi mo na makikita eh. Pero ano pang ibang commitment mo sa Panginoon? Nangako ka mag-aaral sa Bible School, nasan ka na ngayon? Nangako ka maglilingkod sa Panginoon full-time, nasan ka na ngayon? Ha? Pinaglaban mo pa yung pananampalataya mo. Kung kanino man. Ang tanong ko, nasaan ka na ngayon? Amen. Only by the mercy of God, that the waywardness of man is considered. No? Dahil lang yung sa habag ng Diyos. Laging nagtitira ng habag ang Diyos. Yun ay bunga ng kanyang wagas na pagmamahal sa kanyang tao. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Gusto tayong pagpalain ng Diyos. Gusto tayong pagpalain ng Diyos. Bigyan ng buhay na more abundantly. Hindi lang basta buhay, but abundant life. Pero bakit hindi natin matanggap? Dahil ayaw natin sumunod sa instruction ng Diyos. Ang dami nating hindi sinusunod sa instruction ng Diyos. Selective yung ating memory pagdating sa instruction ng Diyos. Buti pa yung instruction ng iba, ang dali mong nakukuha eh. Pero instruction ng Diyos, ang bilis. Buti pa yung tinaya mo sa loto, madali mong na-memorize. Pero sa talata ng Biblia, hindi. Amen. Kapatid, baka may tumataya pa ng loto dyan. Pasabit naman. Kapatid, mananampalataya na tayo. Pag sinabing mananampalataya, taga-sunod tayo, nagtitiwala tayo ng buong puso natin, buong kaluluwa natin sa Panginoong Hesus-Kristo. Kaya nga tayong tinawag na believer eh. Kaya huwag tayong pumorma na parang unbeliever. Hanggang ngayon, hirap na hirap kang isuko yung pantalon mo. Babae ka naman sana. Hanggang ngayon, hirap na hirap kang isuko yung palda mo, lalaki ka naman sana. Ha? Pati yung hikaw mo, lalaki ka naman sana. Pati yung buhok mo, lalaki ka naman sana. Ang haba-haba ng buhok mo. Tapos kinulayan mo pa. Hindi yan pang lalaki. Pang bayot yan. Hindi ka naman bayot. Amen. Sabi ng Biblia, yung mahabang buhok, glory sa babae. Maganda sa babae. Pero yung mahabang buhok sa lalaki, kahiya-hiya. Nakakahiya. It is a shame. Sabi ng Biblia. Ay, lalo na pag inilagyan mo pa ng hikaw yan. Ay, lalo mo pag dinagdagan mo pa ng tattoo yan. Yan yung trending sa sanglibutan.
Pag wala kang tattoo, parang wala ka sa fashion namin. Ito yung uso ngayon. Kaya nga kahit mga Kristiyano ngayon, may mga tattoo eh. Kasi bakit? Minsan isang araw, nakiuso kayo sa sanglibutan. Amen. Yan ay pang sanglibutan. Hindi pang Kristiyano. And besides, yan ay kasalanan. Back in the book of Leviticus. Opo. Yun, nagtatak ka ng kasalanan sa katawan mo. Paano mo ngayon buburahin yan? Biruin mo, nagtatak ka. Ulo. Anong ulo? Ulo ng snake. Cobra. Saan nakalagay? Sa taasan ng puwet. Tapos ang suot mo, fall short of the glory of God. Yung, anong tawag dyan? Ha? Crop top. Yung kita yung kaluluwa. Tapos nakadungaw doon yung snake. Anong gusto mong, anong ibig sabihin yan? Anong i-imply niyan? Pag nakita yung ulo, hahanapin yung buntot. Pinapahulaan mo, saan yung buntot? O, ito yung ulo. E di mag-iisip mo, mag-i-imagine yung mga nakakakita. Saan kaya yung buntot nito? Yung mga iba naman, ilalagay dito yung paru-paro. Di ba? Paru-paro nandito. Ngayon, may latest ako nakita, paru-paro. Doon din. Sa, ang tawag dyan? Doon din. Sa taasan ng ano, sa baba naman. Sa baba nung nasa tuktok ng puwet. Doon i-drenowing. Pag tinignan mo, wala mo makikita pero pag ginanon mo, kita mo gumagaling. Merong ganun, meron. Kahapon lang nakita ko. Biruin mo yun. Mga kalokohan ng sanglibutan. Pero tuwan-tuwa kayong gayahin. Kaya nga ganyan kahaba yung buhok mo. May pahikaw-hikaw ka pa. Kalalaki mong tao. Salamat sa Panginoon. Sinuko niya na bago siya i-baptize. Maya-maya palagay ko, itim na buhok niyan. So, I hope nauunawaan yung buhay pinag-uusapan natin. God's mercy deals the waywardness of His people. Yung mercy lang ng Diyos, yun ang nakakapag-deal sa ating pagiging wayward. Sa pagiging unfaithful natin, sa pagiging rebellious natin, sa pagiging ungovernable natin, sa pagiging unpredictable natin. Bagamat ganun ang estado natin dahil lang sa habag ng Diyos. Kaya kapatid, habang may nakikita ka pang habag ng Diyos, hindi ka pa kinukuha ng Diyos ngayon. Bagamat alam mong wala ka sa kalooban ng Diyos, kapatid, this is high time for you to make a decision. Gumawa ka na ng decision before it's too late. Bago ka pa mahuli ng mga pulis, isuko mo na yan. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Talamak na kasabihan ng mga Pilipino. Kung sino yung kasama mo, yun ka. Sabi ng Biblia, imposibleng magsama yung dalawang tao na hindi sila nagkakasundo. Huwag mo sabihin, hindi, pastor, totoo lang, hindi. Anong hindi? Ba't ka nag-i-enjoy sa company ng mga manunugal? Sa company ng mga manginginom, sa company ng mga adik, sa company ng mga lasinggero. Ba't ka nag-i-enjoy sa company nila, sa company ng mga marites? Ba't ka nag-i-enjoy? Oo. Meron kayong pinagkakansunduan. Kapatid, it's high time for us to grow. It's high time for us to grow.
Forget waywardness. Ayaw ng Diyos yun. Tama na yung pagiging rebelde natin sa Diyos. Minsan na-offend tayo sa tao, idinadamay natin ng Diyos. Kasi nasa church pa sana ako ngayon kung hindi ako na-offend dyan. Siya lang naman na-offend. Yung tao naman nag-offend sa'yo, bakit nadadamay yung Diyos? Ha? Hindi ba dapat na magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos? At patuloy tayo magpagamit sa Diyos, samantalang tinawag tayo ng Diyos para tayo ay gamitin? Huwag mong sabihin kasalanan ng iba. Kasalanan mo yun kasi yun ay decision mo. Huwag mo isisi sa iba yung pagkakamali mo kasi ikaw ang nagdesisyon bago ka magkamali. Hindi iba. Pero yung mga taong walang backbone, maghahanap siyang sisisihin pag nandun na siya sa malapit sa distraction. Hindi sana ako magkakaganito kung hindi dahil kay pastor eh. Inopend ako ni pastor eh. Alam ko ba yun na na-offend kita? Ay sabi ng Bible, pag na-offend ka, lapitan mo yung naka-offend sa'yo. Oh. Yan ang Biblia. Naniniwala ba tayo sa Biblia? Yes. Ba't ayaw natin sundin? Amen. Again, sabi ko kanina, only the loving God could understand the waywardness of men. Yung mapagmahal na Diyos lang ang makakaunawa sa pagiging rebelde ng mga tao. Amen. Kaya habang nakakakita ka pa ng pag-asa, kapatid, habang nakakakita ka pa ng grasya, make a decision this morning. Gumawa ka ng desisyon. Ha? And besides, sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters at the same time. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa dyablo. Walang fellowship si Belial sa Diyos. Pero gusto mo silang pagsamahin. Pag Sunday nasa church ka, pero from Tuesday through Saturday nasa sanlibutan ka. Kaulayaw mo ang dyablo. Pero sa Sunday, gusto mo sa Panginoon ka. Gusto mong i-fellowship ang Diyos at ikaw. Namamagitan ka sa Diyos at sa dyablo. Napakadakila mo. Dakila kang walang alam sa Biblia. My people perish because of lack of knowledge. Anong susi? Get knowledge. Get the wisdom of God. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but meditate therein day and night. Tapos minsan ka lang magbabasa, tutulugan mo pa. Minsan ka nga lang pumunta sa church, tutulugan mo pa. Ha? Grabe naman si pastor, paano niya nakitang tulog ako? Nakasalming nga ako eh. I hope the message is clear. Sabi ko sa inyo, malapit lang tayo. Kita mo, alas 11 pa lang. Amen? Waywardness. Forget it. Forget that negative words. Palitan natin ng faithfulness. Amen? Be faithful unto death. Sabi ni Jude, be faithful unto death. Hanggang sa kamatayan, maging matapat tayo sa Diyos na minsan naging matapat sa buhay natin. Kung kaya handito tayo ngayon dahil sa katapatan ng Diyos sa buhay natin. Forget that negative word, waywardness. Tayo po lahat tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat o Diyos sa natapos po namin pag-aaral mula sa inyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. Binabalik po namin ang kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. Kung saan bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? Iwanan natin ating kinakatuyan at lumapit tayo sa altar at magkipag-usap tayo sa Panginoon. Ano man ang gusto nating ilapit sa Panginoon.
Gusto natin bumalik sa Panginoon, gusto natin magpatapat sa Panginoon, gusto natin maging blessing tayo sa mga tao. Bakit hindi natin ilapit sa Panginoon? Come, kneel down and talk to God. Kuya, ito tayo, namimiss ko na. Sa pitakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa natapos po na yung paghaharap. Hayag ng iyong mga banal na salita. I pray na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat nakapakinig, maging mga kapatiran o mga bisita man na nasa virtual or dito man sa actual po ng Diyos. So God, salamat po sa mga salita niyo, salamat sa mga mensaheng napakinggan po namin, at salamat po Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang inyong mga salita na nahayag sa umagang ito. At maraming salamat. Ibinabalik po namin, O Diyos, ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo. At umaasa po kami, anumang inilapit ng inyong mga anak sa umagang ito, tinugon niyo na nga po, Diyos. Salamat, Panginoon. Ibinabalik po namin ang kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At muli, patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, I hope meron tayong nakuha sa umagang ito. Amen. Amen. So, balik po tayo mamaya 5 o'clock. 5 o'clock po, mamayang hapon. Thank you for tuning in. Nandiyan si Ma'am Susan, nanay ni Brother Jomar. Nandiyan si Brother Elias. Thank you for tuning in. Ma'am Jap, Ate Jap Jap. Thank you for tuning in. Kita-kita po ulit tayo mamayang hapon at 5 o'clock. 5 o'clock in the afternoon. Okay, kayo din mga nandiyan sa Facebook Live, kita-kita po tayo ulit ng 5 o'clock. Kayo mga bisita, after the closing prayer, ay meron lang pong kakausap sa inyo for less than 5 minutes at isi-share po sa inyo. Ipa-follow up lang po yung sinare sa inyo.